Mahalaga po ang panalangin ng mga matuwid. Amen? At ako'y naniniwala na may ginagawa na ang Panginoon. Okay, tayo po tayong lahat. At kayo po ay makiwas sa aklat po ng pahayag, Revelation, chapter 8, from verse 1 hanggang sumusunod na mga talata. Ito po ang atin pong pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. At dito po tayo dinadala ng ating Panginoon. Aklat ng Pahayag, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang talatang 13. Nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit. Sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito ay nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trompeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso. Pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, gumidlat at lumindol. At umanda ang 7 anghel na may 7 trompeta upang hipan ang mga ito. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hinipan ng 2 anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang 3 bahagi ng dagat. Namatay ang 3 bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang 3 bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipan ng 3 anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa 3 bahagi ng ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang 3 bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipan na 4 na anghel ang kanyang trompeta at napinsala ang 3 bahagi ng araw, ang 3 bahagi ng buwan at ang 3 bahagi ng mga bituin. Kaya't nawala ang 3 bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang 3 bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa 3 bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig kong itong sumisigaw, "Kalagim-lagim! Kalagim-lagim! Talagang kalagim-lagim
ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa. Pagtunog ng trompetang hihipan pa ng 3 pang anghel. Dakilang Diyos, patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit, O Diyos, sa biyaya mo, sa trono ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon, unang-una sa buhay at lakas na pahiram mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga tinatangkilik na ipinagkatiwala mo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa amin po mga mahal sa buhay, na amin po mga nakakasalamuha, na makadaupang palad. Salamat, higit sa lahat sa kaligtasan, na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami po ay nakapaglilingkod sa iyo. Hayaan mo po, Panginoon, na habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita na nakatala sa aklat po ng pahayag, Ikaw, Panginoon, ang gumalaw sa aming pong kalagitnaan. Buksan mo po ang puso ng bawat isa po sa amin. At hayaan mo po na ito ay maging daan upang kami, Panginoon, ay patuloy po kumabit sa iyo. Patuloy na magtiwala sa iyo. Patuloy na sumandal sa iyo sa panahon na ito, Panginoon Diyos, na aming nararanasan, Panginoon. Kitang-kita po namin ang mga trahedya. Kitang-kita namin, Panginoon Diyos, ang galaw ng nature. Di pa po namin alam, Panginoon, kung ano po mga mangyayari. Katatapos lang ng mga lindol, katatapos lang, Panginoon, ng bagyong Tino, na kung saan ang daming mga casualty, ang daming mga ari-arian ang nawasak, pinaghirapan for so many years ng mga tao sa isang iglap, Panginoon, nawala, nasila. May nakaamba pa, Panginoon, na bagyo sa aming pong bansa. Yung uwan, Panginoon, or yuwan, lumaragasa na po, gumagalaw na po sa ibang bahagi ng aming pong bansa. Ang aming panalangin, O Diyos, patuloy mo po kaming lupubin, Panginoon Diyos, ng imalabay na pakpak. Proteksyonan mo po kami lahat. Layo po kami sa kapahamakan. At habang binubulay-bulay namin ang iyong mga salita, Panginoon, lalo po kaming maging malapit sa iyo. Lalo po kami, Panginoon Diyos, na magsuko na aming pong mga sarili sa iyo. At yung nalalabing buhay namin ay amin pong ipaglingkod na sa iyo, Panginoon, ng totohanan. Salamat sa basbas na iyo pong ginawat sa iyong mga salita na amin pong pagbubulay-bulayan. Salamat. Nangin po namin ang tagumpay. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Oh, yan. The opening of the seventh seal. Dito po nagbabasa ng Revelation. Marami po nagbabasa ng Book of Revelation. Tapos basahin, talaga nakakatakot. Di ba ba? Daming mga amazing na mga kaganapan sa Book of Revelation. At dito po sa Revelation chapter 8 verse 1 to 13,
It is the opening of the seventh seal. Pagbubukas ng ikapitong selyo. Anong meron sa pagbubukas ng ikapitong selyo? Actually, seventh seal, tapos na yung sixth seal. Ano po? Yung 6 na selyo nabuksan na. At nakita natin kung ano mga naging kaganapan doon po sa Kapitulo 6 ng Aklat ng Pahayag. Pag binasa niyo po yun, unang selyo, kalawang selyo, ikatlong selyo, hanggang ika-6 na selyo, at lahat po ng mga binuksan doon ay pawang judgment, paghuhukom, paghahatol doon po sa sangkatauhan. At pagdating po ng chapter 7 ng Book of Revelation, medyo hindi tumuloy agad ang ikapitong selyo. 6 na selyo muna, and then pagdating ng chapter 7, ang pinag-usapan yung 144,000 at saka yung great multitude. Na yung great multitude, ito po yung mga Kristiyano na mga pinugutan ng ulo, binalatan ng buhay, sinunog. Mga Kristiyano na nagbuwis ng buhay alang-alang sa kanilang pagtayo sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At dito, ikapitong selyo, dito po tayo mag-uusap muna. No? At ang tema na atin pong pag-uusapan, 3 great sounds. When the seventh seal were opened, what are the 3 great sounds? No? Nang buksan ang ikapitong selyo. Ano po? Ano-ano po yung mga mababasa po natin dito? Ayon sa konteksto, ang unang tunog no? The first sound is all about the sound of silence. So, meron palang ganun. May kanta bang ganun? Sino mga singer dito ng 80s, 70s, 60s? The sound of silence. Sino ba kumanta niyan? Beatles or ano? Okay. Ano meron sa unang tunog? No? The first sound, it is all about the sound of silence. Ang sabi po sa English version, when he opened the seventh seal, there were silence in heaven. Hanggang kailan? For about half an hour. Okay, hindi natin alam, ano? Kasi symbolical. No? Pwedeng literal, pwedeng symbolical. Na sabi nga sa English version, Tagalog, nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. So, minsan, sa panahon ng katahimikan, di natin alam, may nagbabadyang kapahamakan. Sa panahon ng iyong paghiga, di mo alam, napasok na pala kayo ng mga magnanakaw. At ang kasunod, isang matinding kaguluhan yung po pwedeng mangyari. So, sabi ko nga, salamat sa Panginoon. Dahil mukhang hindi siya magiging todo yung kanyang pagbayo
no? Dito sa Metro Manila. No? Sino naniniwala na ganoon? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. May bagyo man, pero hindi tayo masyadong maaapektuhan. Amen. Pero sabi nila, mamaya pa po. Mamaya pa raw. Gabi, hanggang bukas. So, di ba tulad nga ng preaching ko na nakaraan? The Storm Master. We have the Storm Master. Sa panahon ng mga matitinding mga bagyo, naranasan ng mga disipulo, tumawag lang sila sa Panginoon. Pagtawag nila sa Panginoon, gumising ang Diyos, gumising ang Panginoon Jesucristo, sinaway ang hangin, sinaway ang unos, at tumigil ang unos. Amen? So, sabi nga, during silence in heaven, John saw the 7 angels. Meron palang nangyayari. Amen? Nung tumahimik, sa panahon ng katahimikan, may nangyayari sa langit. May ipinakita ang Panginoon kay John. Ano pinakita ng Panginoon kay John? Ito na po. During silence in heaven, John saw the 7 angels. Nakakita ng 7 anghel. Anong kalalagayan ng 7 anghel? Yung 7 anghel, they were stand before God. Nakatayo sa harapan ng ating Diyos. At ang sabi roon, habang nakatayo sila doon, they were given 7 trumpets. Yun po yung nangyayari. Meron palang nangyayari doon sa langit during that time of silence. Pinakita kay Juan 7 anghel at ang senaryo, habang nakatayo ang mga anghel na ito, inabutan sila ng mga trompeta. Bawat isa may trompeta. Yun po yung atin pong mababasa dyan. At sa talatang 3, another angel had a golden censer, came and stood at the altar. Isa pang anghel ang nakita sa pangitain. At ito ay lumapit doon sa altar. And he was given much to offer the offering. Yun po yung nangyari. Talatang 3, Tagalog, para lalo maging klaro. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harapan ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso, yung isang anghel na yon. Anong purpose? Upang ihandog sa dambana ang ginto na nasa harap ng trono at kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Isang anghel tumayo, binigyan po ng maraming insenso. At ang insenso, ito po ay susunugin para humalimuyak patungo sa dambana ng ating Panginoon Diyos. At ang maganda rito, sabi dito, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Amen? There is power in prayer. The prayer of a righteous man is availeth much. Amen? Huwag natin pong tantanan ng pananalangin. Ganyan kahalaga sa presensya ng Panginoon ang panalangin ng mga taong matuwid. Pinakikinggan ng ating Panginoon Diyos ang ating panalangin. Kahit na sabihin, sabi nga nila, itong bagyo na ito ay kayang sakupin ang buong Pilipinas. Na lahat, halos buong bansa ay magiging casualty. Hindi katulad ng bagyong Tino sa Sibulang.
Hello? Dito, buong bansa. Ganyan katindi ang nakaabang. So we need to pray. No? Mag-beg tayo kay Lord. Hingi tayo ng awa sa ating pong Panginoon Diyos. Sa talatang 5, the angel took the censer filled with fire from the altar, hurled it on the earth. Pala yung sumunod na naging kaganapan. During the time of silence, there is something happen in heaven. And what happens? After ng silence na ito, sabi po ng talatang 5, pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso. Pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Ano kaya mangyayari? Diba? Nung punuin ng apoy, ang kasunod na senaryo, inihagis sa lupa. Kasama tayo roon. O sakasakaling futuristic ito. Di ba? At ang nangyari, nang ihagis sa lupa, biglang kumulog, dumagundong, gumidlat, at lumindol. Yan yung mga yan yung mga hatol. Parusa na nakaabang, nakaamba. Lalo na kapag ang tao ay nagmatigas ang puso. Nagpatuloy sa kasamaan. Nagpatuloy sa korupsyon. Nagpatuloy sa mga wickedness o gawain mga masasama. May nakaambang parusa. May nakaambang hatol. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, umayos ka na. Nang lubusan. Diba? Lubusan na ng pag-ayos, di po ba? Huwag nang mag-reserve. So, kung ating titingnan, bakit may mga prayer of the saints? Yung panalangin ng mga santo. Tingnan mo katabi mo. Santo pala tayo eh. So, ayon sa Bible, lahat ng Kristiyano, saints. Diba? When you become a Christian, no? Ikaw po ay naging isang santo. Hindi po yung mga inuordinahan lang. No po? Lahat tayo saints. Kaya pwede kang tawaging Santa Juliana. Di ba? Gusto niyo ba yun? Pwede nating, gusto niyo, yun ang gawin tawagan natin? Baka maging kulto naman ang tawag sa atin, maging mga santo doon sa agape. Pero biblical po yun. When you become a Christian, you became a saints. Amen? So, ito po yung panalangin. Kasi meron pong nangyari before. Bago nag-chapter 8, may chapter 6. Ano po yung mga prayer ng mga santo? No? Mga santo na namatay o pinatay. No? Nagbuwis ng buhay. No? Alang-alang sa kanilang pananampalataya. Ang sabi po na Revelation chapter 6 verse 9 hanggang 10, nang alisin ng kordero ang panlimang selyo
nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Ano dahilan ng pagkamatay nila? Dahil sa pagtayo sa salita ng Diyos. Dahil sa kanilang pagtindig sa kanilang pananampalataya, sa kanilang mga pangangaral. Kasama na dyan siguro si Kirk, kung future yan. No? Kasama na yun napanood natin na sumampalataya sa Panginoon, nalaman ng kanilang pamilya, Muslim siya, tapos pag uwi, anong ginawa ng kanyang mga kapamilya mismo? Kinaladkad siya palabas. Hindi na siya tinanggap ng kanyang mga mahal sa buhay. At hindi lamang yun, nung malaman ng taong bayan, binuhusan ng gasolina. Pagbuhos ng gasolina, at saka sinilapan. So tumakbo yung bata o yung kabataan na nag-aapoy. Hello. Ang dami pa pong mga mga kaganapan. Buti sa atin pong bansa, malaya ang maglingkod sa Panginoon. Sa ibang bansa, very risky ang tumayo sa pananampalataya. Merong simbahan na sinusunog, no? Merong mga nasa loob ng simbahan, sila ay pinupuntahan ng mga umuusig sa kanila at sila po ay pinagpapapatay. Hello? So, dito po, ang prayer nila, actually, sabi ng verse 10, sumigaw sila ng malakas, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. That is their plea, their prayer, nung sila po ay nasa harap ng trono ng ating Panginoon. May implikasyon. Bakit nandoon sila sa harap ng trono? Ang trono sa Lumang Tipan, yung pong tabernacle, ito po yung Holy of Holies, ito po yung sunugan o alayan, pinag-aalayan ng mga dugo nang ihahandog doon sa templo o sa tabernacle. Kaya sila nandoon pala dahil isa sila sa nagbubuk ng dugo dahil sa kanilang pananampalataya. At ang maganda doon, nung nandoon na sila, may prayer sila kay Lord, and at the same time, sila po ay malaya na gumagalaw doon, malapit sa trono ng ating Panginoon, maglilingkod sa Diyos, buong buhay na nila, eternal. Amen? Yung pong mga nasa harapan ng trono, ito po, ang mahal dito yung mga babae at lalaki na mga nagbuwis ng buhay, alang-alang sa kanilang pananampalataya. Tanong, gusto nyo bang makasama doon sa harapan ng trono? Sino yung gusto? Amen. Nakahanda kayo magbuwis ng buhay. Hello? Yun ang qualification. Are you with me? Kung ikaw ay isa sa mga namatay, pinatay, habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kasama ka doon. Sa mga futuristic po pinag-usapan natin. Okay. So, when he opened the fifth seal, I saw under the altar, ano yung nakita niya? The souls of those who had been slain because of the word and the testimony
they had maintained. Amen? And they called out in a loud voice, "How long, O sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitant of the earth and avenge our blood?" Hanggang kailan mo kami ipaglalaban o ipagtatanggol laban sa mga tao na pumatay sa amin na nabubuhay pa kami? Tumatawag sila kay The Avenger. Oh. Si Lord ang totoong Avenger. Diba? Meron din pelikula ganun, no? The Avenger. Pero ang Diyos po ang totoong tagapagtanggol ng mga naaapi. Amen? Ang Diyos ang tagapagtanggol ng mga tao na walang kalaban-laban, na namatay o pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. So, yan po ang unang sound. No? The first sound, it is all about the sound of silence. And the second sound is stated, verse 6 hanggang verse 12. Nang buksan ay kapitong selyo. The second sound is all about the sound of the trumpets. Ang tunog ng trompeta. So, anong meron sa tunog ng trompeta? Pag tumunog ang trompeta, hindi basta-basta inihihipan yan. May tunog ng tagumpay, may tunog ng jubileo, tinatawag sila para sa pagtitipon, at merong tunog ng paghuhukom o paghahatol. Judgment against the nation. At dito, klaro, malinaw kung anong uri ng tunog. No? Ang unang tunog, sabi ng verse 7, when the first angel sounded his trumpet, and there came hail and fire mixed with blood, and it was hurled down, no, upon the earth. Amen. Nang hipan ng unang anghel, yung kanyang trompeta, sabi po ng verse 6, at humanda ang 7 anghel na may 7 trompeta upang hipan ang mga ito. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta, at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy, at lahat ng sariwang damo. Ano na apektuhan ng hipan ng unang anghel ang kanyang trompeta? Meron daw munang ulan, no? Hindi ulan ng tubig eh. Anong uri ng ulan? Ulan ng batong yelo. Gano'n kaya kalalaki ang ulan na to? Baka, paano kung umulan na kasi lalaki ng ulo natin, ano? Di ba? Yung sasakyan mo nasa labas. Pagbagsak ng batong yelo, wasak-wasak yung sasakyan, di ba? Kung nasa labas ka, tamaan ka, patay kang bata ka, hindi bukol yan. Gano'n kaya kalalaking batong yelo yan? Di ba, meron tayo na ba napanood dati ng mga ganyan, di ba? Lalo yung sa Amerika o sa ibang bansa. Ano kaya, gano'n kalalaki? Tipak-tipak na yelo, no? Huwag kang aabutan sa labas.
O siyempre, yung mga bubong natin, ano, tupi-tupi yung mga bubong niya kapag naglagpakan ng yung mga yelo. Kung literal yan, ano, yung mga nangyayari, ha. So, yun yung mga At bukod doon, apoy na may halong dugo. Ito yung pwedeng mangyari pala, no? Judgment. Uulan ng apoy na may halong dugo. So, nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa. Bakit nasunog? Dahil sa pag-ulan ng apoy na may halong dugo. No? Yung mga no? At ang ikatatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Yun po yung mga affected. Ano po? Sabi ron, 1/3 of the earth are affected. So, nanghipa naman ang ikalawang anghel ang kanyang trumpeta. Ano nangyari? Sabi ron, at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Nang hipa ng unang anghel ang apektado lupa. 1/3 of the earth. Nang hipa na ikalawang anghel ang kanyang trumpeta, ang apektado, yan warning yan, NDDRRIMC. Diba? Tutunugan yung mga cellphone ninyo. Ano apektado? Dagat. Pag apektado ang dagat, pati mga nakatira sa dagat, apektado. Diba? Pati naman dagat, apektado. Amen? Ganyan katindi. Kung symbolical naman yan, pag simbolo, yung sea, representing humanity. Tingnan natin, ha? Kung symbolical, who were the affected? The affected is 1/3 of humanity. No? Buong mundo pinag-uusapan. No? Kung apektado ang 1/3 of the humanity, nakita natin yung mga talagang lalong magiging mahirap talaga kapag nangyari ito sa future. Di po ba? Lalong kahindig-hindig na mga problema. At sabi nga, when the first angel sounded, the third of the trees were burned up. All the green grass were burned up. Naalala niyo po nung nagkaroon ng wildfire doon sa LA ba yun? Sa Hollywood? Diba? What happened to them? Ano yun? Umulan ng apoy? Dito may dugo. Doon, may dugo ba yung umulan doon? Umulan lang ng apoy. Pero after ng pag-ulan ng apoy, doon sa kanilang lugar, ang gaganda ng mga bahay ng mga may-ari ng mga bahay doon. Para bagang hindi maapektuhan, o hindi masisira. Pero sa isang iglap, yung kanilang buong buhay na pinaghirapan, sa isang iglap, wasak.
No? Sunog. Kanyo. Pinag-usapan natin, para ba nangyayari na no? Mga literal na mga nagaganap sa atin pong kapaligiran. Kaya napakahalaga po na lubusan na po natin talagang isuko ating pong mga buhay sa Panginoon. So, the second trumpet, verse 8 hanggang verse 9, as the second angel sounded his trumpet, something like a huge mountain, all ablaze, thrown into the sea. Para bang isang malaking, ano kaya ito? Kometa ba ito? Galaxy ba ito? Diba? Or whatever. Ayon sa NASA, meron daw isang malaking malaking object na unti-unting papalapit sa bansang sa mundo. Habang umiikot ang mundo, papalapit siya. Ay pag nagkaroon ng collision, di ba? Ano kaya mangyayari? So, ito yung sinasabi ng ikalawang trumpeta. Nang hipan niya, yung kanyang trumpeta, something like a huge mountain, all ablaze, thrown into the sea. What happened to the sea? A third of the sea turned into blood. A third of the living creatures in the sea died. And a third of the ships were destroyed. Oh. 1/3. Buti nagbibigay pa ng 1/3 sa lupa. 1/3 sa dagat. O may 2/3 pa. So, according to NASA, hindi naman sa, sinunod mo ba? Hindi? Saan ba sinasabi mo? According to NASA, ano yung NASA? Ano yung NASA? Ano? NASA. National Aeronautical, tama ba yun? And Sewerage Association. Tama ba? Tama? Space Administration. Space Administration. Tama yung una. National Aeronautical. Space Administration. Ano yun? And Space Administration. Space. National Aeronautical and Space Association. So, according to them, sabi nila, meron daw pong, there's a huge comet travel across the earth. Huge comet. Isang malaking kometa. Papalapit ng papalapit sa mundo. Pag nagtagpo, merong collision na mangyayari. At ang sabi dito sa ating pinag-uusapan, ng hipa na ikalawang anghel, what happened? May isang malaking bundok na bumagsak sa dagat. Amen? Sa verse 10 to 11, sabi po, hinipan ng ikatatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang suno at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Anong lugar ang apektado ng hipan ng anghel, yung ikatatlong trumpeta?
Ang apektado yung ilog. Springs, mga bukal, no? Yung mga Lamesa Dam. Alam niyo po, ang tubig, yan po yung primary source of life. Tama ba? Kasama ang hangin. Diba? Ang tubig, hindi po natin masyadong appreciated. Kasi maraming tubig. Pero alam niyo po, okay lang na walang pagkain. Pero kapag tubig ang nawala, magiging cause ng kamatayan ng mga tao. Ganyan kahalaga ang tubig. Amen? Kaya, isang napakagandang pangungusap naman mula sa Panginoon, ang sabi niya, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Amen? Si Kristo po ang tubig na nagbibigay buhay. Pag ikaw ay uminom nito, sabi doon sa babae na makasalanan, hindi ka na muling mauuhaw. Amen? So, in other words, ang literal na tubig ay kailangan natin at higit po natin kailangan yung tubig ng buhay na walang iba kundi ang ating mapagmahal na Panginoon Jesucristo. Siya lamang po ang talagang nararapat po nating lapitan sa panahon po na ito. Amen? Siya lamang ang dapat natin sandalan lalo sa panahon na ito. The third trumpet, as the third angel sounded his trumpet, a great star blazing like a torch fell from the sky on a third of the rivers and springs of water. The name of the star was Wormwood. Ang pangalan ng star na yon, Wormwood. Ano ibig sabihin ng wormwood? Wormwood is a bitter desert plant. It is mentioned 7 times in the Old Testament, which means sorrow and bitter. Ako. Ibig sabihin, wormwood, sa Tagalog, ang dulot, kalungkutan. Kasiphayuan. Ano po? Kaya, kumusta po yung buhay po natin? Kasi po, bahagi ng judgment ito eh. Pag ang buhay mo, puno-puno na siphayo, yung bang mapait ang buhay, wasak ang buhay, magulo ang buhay, sino may problema? Hindi po pwede maging problema galing kay Lord. Kaya nagkakaganyan ang buhay ng tao dahil na rin sa kanilang mga maling desisyon sa kanila pong mga personal na buhay. Kaya puro bitterness. Diba? Punong-puno ng kalungkutan. Yung bang pagmumukha parang puro daing. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Yung puro, parang pinagtakluban ng tadhana. Diba? Kasi nga, nararanasan po judgment o parusa. Dumarating ang parusa kapag ikaw mayroong mga maling ginawa sa iyong buhay. Dumarating ang parusa kapag ikaw ay nagtanim ng mga bagay sa iyong kasarili na mga walang bagay na mga katuturan. O mga decision making na mali na pinagpatuloy mo pa rin. Are you with me? So dito po,
Wormwood represents judgment. No? Judgment is the symbolism, no, of that wormwood. And what happened? Ano judgment? A third of the waters turned bitter. Because the third of the water turned bitter, many people died from waters that become bitter. Marami lang mga tao namatay. Namatay bakit? Siguro uminom. Di ba? At nung malaman nila nang uminom namatay, yung mga nakakita, hindi na iinom. Kasi ayaw mamatay. Kaya lang walang mainom. Mamamatay. No choice. Di po ba? Kaya, that is the third trumpet. Amen? Yung ika-apat na trumpeta. Verse 12, sabi po ng verse 12, hinipan ng ika-apat na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang kanilang bahagi ng maghapon, at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Amen? Ano yung sumunod na affected? Sabi nga, as the fourth angel sounded his trumpet, the light of the sky was reduced. No? Was reduced by 1/3. Ang sabi po roon. The sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars. So, the third of them turned dark. Liwanag naman ang pinag-uusapan. Buti 1/3 lang yun, no? Kita nyo yung kaugnayan nito, no? Symbolical, literal. Pag literal, ganun. Kaya, sino na naman po liwanag? John 8:12. Ano sabi ng John 8:12? Jesus Christ said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin, hindi na lalakad sa kadiliman, bagkus siya ay naliwanagan. Amen? So, sa panahon ng mga dilubyo na yan, literal man yan o symbolical, sa panahon ng mga dilubyo na naranasan natin sa panahon natin ngayon, dami mga kaguluhan. Nagulo na ang gobyerno, nagulo ang politics, nagulo mga bundok. Diba? Nagulo pati mga dagat. Nagulo ang nature. Dati walang signal number 5. Bakit ngayon may number 5 na? Dati hanggang 3 lang yan ah. Di po ba? Oo. May nakaamba pa po sa atin. 8.1, 8.2 raw. The big one. Oh. Saan ka na? Di ba? Pag lumabas ka dyan sa labas, ang daming mga showbiz dyan. Tama ba? Dahil sinabi showbiz. Ang dami po tayong mga makakasalubong dyan sa labas, mga patay na buhay.
Tama? Buhay, pisikal, pero patay sa harapan ng Panginoon. O di zombie. Kahit sa mga bahay ninyo, may mga patay na buhay dyan eh. Sino yung mga patay na buhay? Yung mga hindi nakakilala kay Lord. Ano po? Kaya pati buhay nila, papatay-patay. Tama? Dami. So, they need the Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of light. Maliliwanagan ang buhay mo, maliliwanagan ang pamilya mo, kung ikaw po ay lubusang lalapit sa liwanag. Amen? Na ang liwanag na tinutukoy na ito ay walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. Magdilim na ang paligid. Diba? Mawasak ang kalupaan. Mawala ng pagkain galing sa dagat. Umait ang mga tubig sa ilog. Mawala ang liwanag. Pag na kay Kristo ka, kahit ano mangyari sa mundo, ikaw po ay makakatayo. Dahil ikaw ay gagabayan, no, sa samahan ng Panginoon sa panahon ng mga dilubyo na ito na nakaabang sa ating pong bansa. So, as the fourth angel sounded his trumpet, the light of the sky was reduced, and a third of the day was without light, and also a third of the night. So it affects a third of heaven. Yun pala ang apektado. 1/3 of heaven. Okay? So, ngayon nga, di ba? Ano apektado ngayon? Nature, ano? Very affected ang nature. Sunod-sunod. October pa lang. Di ba? May pagputok ng bulkan. May paglindol. Di ba? May mga matitinding bagyo. Kaya, pag-pray po natin itong si Yuan or Uwan. Okay, pangatlo. The sound of the final three judgment. Sabi po ng verse 13, as I watched, I heard an eagle that was flying in the mid-air call out in a loud voice, "Woo!" 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 Yan ang sabi, no? Tapos to the inhabitants of the earth. Why? Because of the trumpet blast about to be sounded by the other three angels. Nakatakot, ano? Kalagim-lagim! Yung sabi. Kalagim-lagim! Kalagim-lagim! Ang alin? Yung mangyayari pa. Yung mga susunod pang mga kaganapan. Paghinipan pa ng tatlong anghel yung trompeta na hihipan nila. Hello? So, ayan po yung mga sinasabi po. At sabi nga, Tagalog, pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan. Narinig kong itong sumisigaw, kalagim-lagim,
kalagim-lagim, kalagim-lagim, at talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trumpetang hihipan ng 3 pang anghel. Nang buksan ang ika-7 selyo. Anong 3 bagay ang pinag-usapan po natin? What are the 3 great sounds? The first sound is all about the sound of silence. At sa panahon ng katahimikan, may nabubuong nagbabadya na po pwedeng maganap. Nanahimik muna, after ng pananahimik, may pagbuhos ng puot sa lupa. Pangalawang sound, the sound of the trumpets. When the sound of the trumpets, hinipan ang unang apektado, 1/3 of the earth. Pangalawang apektado, 1/3 of the sea. Pangatlong apektado, 1/3 ng mga ilog. At pang-apat na apektado, 1/3 of heaven. Nang hipan ang ika-3 tunog na pinag-usapan po natin. Meron pa palang kasunod ng mga dilubyo. May mga kasunod pang mga paghatol o pagpaparusa. Kaya sa panahon po natin ngayon, napakahalaga po ang lubusang pagsuko ng ating po mga buhay sa harapan ng Panginoon. Wala na pong safe na lugar kundi ang ikaw ay nasa kamay, nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng NASA o yung pong nag-aaral ng mga mamaya daw ang dating hanggang bukas. So, ano magagawa natin? Mag-prepare tayo, personal. Yung mga documents ninyo, balot nyo na, yung mga mababasa. Hindi po, yun dapat gawin. Diba? Pag umulan na, tanggal ang bubong natin, di ba sana tayo? Huwag naman sana mangyari. Diba? At ang pinakamatinding gagawin natin, pananalangin. Pagtitiwala sa Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Patuloy po natin ilagak ang tiwala sa Panginoon. Ipagkatiwala sa Panginoon. Katulad na sabi ko sa inyo, kasalukuyan na pong binabayo o binabagyo ang Bicol area. Meron na pong nag-send sa akin ng mga video nila. So, kailangan po natin lahat dumulog sa Panginoon. Hindi natin alam. Only God knows. At ang Diyos lang po ang kayang pumigil. Ang Diyos lamang po ay may kakayanan na magpahinto. Diba? O magpahina. Amen? Because God is in control. All we have to do is to pray. Habang pinagmapasdan ko yung aerial view ng Cebu, nakakapagbag ng damdamin. Halos wala kang makitang bahay na may bubong. Hindi lamang sana bubong lang eh. Ay yung loob ng bahay, binaha. Wala na pakikinabangan doon. Wala na, as in wala. Survival of the fittest na sila eh.
Some of them, nasa bubong na lang eh, nag-aantay ng rescue. Pray. Lalong nakakatakot po yung lindol. Tayo, medyo mataas tayo. Medyo safe tayo ng konti sa baha. Pero pag lindol, mga malalaking building na yan, magbabagsakan yan. Nature na po. No? Dahil nature, ang Diyos lang po ang may control niyan. Kaya napakahalaga ng panalangin. Sabi nga ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Ano kaya dahilan? Bakit may ganyan? Possible ba? Kailangan ng repentance mula sa gobyerno, mula sa politics, hanggang sa mababang sangay na ating pong pamayanan. Nalalayo na po tayo. Majority ng mga tao layo sa Diyos. Majority ng mga tao wala sa Diyos. Walang Diyos. At isa sa masakit na paningin ng Panginoon, yung sasambahin siya sa pamamagitan ng mga imahe. Ayaw na ayaw ng Diyos. Diretso, direkta, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Amen? Masakit. Kung iisipin mo na pamilya mo yung casualty, di ba sakit? Sakit sa damdamin, sakit sa kalooban. So, ano dapat natin gawin? Manikluhod tayo sa harapan ng Panginoon. Pray, pray, pray. Because there is power in prayer. Hallelujah. Come on, awitan natin ang Panginoon. Glory to God.